Dante, talaga bang wala kang balak na tigilan yung pambababae mo? Sobra ka na. Sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Magkakaanak na tayo. Pero wala ka pa rin pagbabago? Umiiyak na sabi ni Maria. Nagbago na nga ako. Ba't ba ayaw mong maniwala? Ay, ewan ko sa'yo. Napakatalak mo talaga. Kaya nakakatamad umuwi eh. Palagi kang ganyan. Sinong gaganahang umuwi? Pasigaw na sagot ni Dante. Aba, bakit nga ba ako nagbubunga nga? Kung tama yung mga pinaggagawa mo, di ako magkakaganito. Eh kaso wala. Paulit-ulit na lang na ganito. Eh ano bang gusto mong mangyari? Diretsuhin mo na. Hindi yung napakadami mong kuda. Ayoko na. Maghiwalay na tayo, Dante. Sigurado ka ba? Wala nang bawian yan, sinasabi ko sa'yo, Maria. Oo, ayoko na talaga. At hindi mo ako matatakot. Kaya kong buhayin ng bata kahit hindi ka tumulong. Kaya aalis na ako sa bahay mo. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Sabay punta sa kwarto upang mag-impake ng mga damit. Umalis si Maria sa bahay ni Dante at bubuhayin niyang mag-isa ang batang dinadala. Mabilis na lumipas ang araw, oras at panahon, at naisilang na nito ang kanyang anak na babae. Anak, andito na si nanay. Mahal na mahal kita. Pasensya ka na at hindi ko maibibigay ang buong pamilya para sa iyo. Mas maganda na rin yon para matuto ang tatay mo sa mga pagkakamali niya. Saad nito sa bata habang buhat niya. Lumaki naman ang bata, ngunit napansin ni Maria na parang may mali sa bata. Kaagad na pinatingnan niya sa kanilang center. Dok, magandang araw po. Nagtataka lamang po talaga ako. Bakit ganun ang anak ko? Tanong ni Maria. Sa totoo lang, misis, may abnormality sa paglaki ang anak niyo. Kaya may posibilidad talagang kung mag-isip siya ay parang bata, kahit matanda na siya. Paliwanag ng doktor. Dok, wala na po bang magagawang paraan para sa anak ko? I'm sorry, ma'am, pero wala po talaga. Dahil nasa sinapupunan niyo pa lamang po, ay may ganito na siyang case habang nade-develop siya. Umiiyak naman si Maria noon. Mrs., kailangan niyo po maging malakas para sa inyong anak. Opo, Dok, salamat po. Magkaganoon man, pinalaki naman ni Maria ng maayos ang anak nila. Nakapag-aral na parang normal, ngunit may mga pagkakataon talagang nabubuli ito ng mga kamag-aral. Hala, tingnan niyo yung anak ni Aling Maria. Parang sinto-sinto. Saad ng isang kamag-aral. Dinig na dinig ni Aling Maria ang mga salitang sinabi ng mga ito, ngunit nagwalang kibo na lamang siya upang hindi magkaroon ng gulo. Mabilis na nakatapos ng high school ang anak niya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagahasa ito. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Maria. Nay, hinubadan po ako ng lalaki. Masakit po dito. Umiiyak na sabi ng anak niya. Ano anak? Nasaan ang lalaking yun? Anak, inahasa ka niya, alam mo na ba yun? Umiiyak na rin si Aling Maria. Nay, hindi ko po alam. Sabi niya po ginagawa daw yun ng babae at lalaki. Sagot ng anak niya. Umiyak nang umiyak si Maria. Hindi niya akalaing sasagutin ng anak niya yun. Halos gumuho ang mundo ni Maria. Hindi niya lubos maisip ang pinagdaanan ng anak niyang may problema na nga sa pag-iisip. Anak, huwag kang mag-alala ha. Andito si nanay. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita eh. Saad ni Maria sa anak niya. Nakatingin lamang ang anak niya kay Maria na parang hindi alam ang nangyayari sa kanyang katawan. Lumipas ang 3 buwan at maraming pinaghihinging pagkain ang anak ni Maria. Anak, eto ang saging na may alamang saka tinapay na may toyo. Habang inaabot ni Maria ang mga ito. Yan, Nay. Masasarap to.
Nakakagutom po. Masayang sabi nito. Mabilis na lumipas ang mga buwan at sumapit na ang panganganak ng anak ni Maria. Sige iha, iri pa. Konting-konti na lang nalabas na ang anak mo. Konting iri pa. Sigaw ng komadrona. Ah! Sigaw naman ang anak ni Maria. Nailabas niya ang bata, ngunit nawala na ng buhay ang anak ni Maria. Anak, gumising ka dyan. Ito na ang anak mo. Napakagandang babae. Bumangon ka dyan. Umiiyak na sabi ni Maria. Hindi kinaya ng anak mo ang panganganak, Maria. Masyado pa siyang bata at hirap siya talagang umili. Ginawa niya ang lahat mailabas lamang ang anak niya. Kahit may kapansanan siya, Maria. Paliwanag ng komadrona. Salamat po sa pagpapaanak sa anak ko. Di ko lamang inaasahan na ganito ang mangyayari. Na kami lang pala na ang apo ko ang magsasama dito sa bahay. Wala na ang anak ko. Umiiyak na sabi niya sa komadrona habang yapos ito. Nailibing naman kaagad ang anak ni Maria at binuhay niya sa paglalaba ang apo niya na pinangalanan niyang Clara. O apo, ito ang pagkain mo oh. Kumain ka na at may pasok ka pa. Ani Maria. Lola, kumain na din po kayo. Naglalaba na po kayo agad eh. Sagot ni Clara. Mabait na bata si Clara at bata pa lang ay masipag at matalinong bata. Kahit hindi nakapagtataka na magaling ito sa paaralan. Lola, tingnan niyo po ang dami kong stars. Perfect po kasi yung mga quiz namin kanina. Pagyayabang ni Clara sa Lola Maria niya na noon ay naglalaba. Aba, napakagaling naman ng apo ko. Huwag kang mag-alala. Bibilan kita ng donut mamaya pagkatapos kong maglaba. Talaga po, Lola? Yay! Thank you po, Lola. Sagot ni Clara. Lumipas pa ang ilang taon hanggang sa umabot na ng high school si Clara. Napakataas ng pangarap nito para sa kanilang maglola. Ang kasalukuyan. Lola, konting tiis na lang po at magiging maginhawa ang buhay natin. Pangako ko po yan, Lola. Apo, salamat. Nakangiting sagot ni Lola Maria. Hindi naman nagtagal, marami ang nakakita ng sipag at galing ni Clara. Kaya't madaling nakapasok sa isang factory at lumipas lamang ilang buwan ay naging manager siya dito. Sa tuwing sasahod siya, ay nagtatabi siya ng pera upang makaipon at makabili ng bahay at lupa kahit maliit lang. Isang araw, pumunta ng bangko si Clara dahil itatanong niya uli kung may maibebenta sa kanyang bahay at lupa na nakasangla sa bangko. Good morning po. Magtatanong lang po ako kung may available na house and lot. Kahit maliit lang po na pwede kong mabili. Tanong ni Clara sa manager ng bangko. As of now, ma'am, may isang possibility po tayo na makabili ng house and lot at hindi gaanong kalakihan ito. Matagal na po kasi nakasangla ang bahay na ito na pagmamayari ng isang matanda at malalapit na rin pong marimata ito, ma'am. Sa katunayan po ngayong araw, pupuntahan po ng isa sa mga tauhan namin sa bangko yung lugar para makipag-usap sa owner. Dahil wala na pong kakayahang bayaran pa yung mga utang nito sa bangko. Kaya posible, ma'am, ito po ay makuha at mabili nyo. Aba, mabuti po pala, ma'am. Update nyo lang po ako sa susunod na linggo para makapag-close na rin po tayo ng deal. Maraming salamat po. Yes, ma'am, we will update you po as soon as possible. Masayang balita naman ang dala ni Clara sa kanyang lola pag-uwi. Ngunit naabutan niya itong nananaginip at binabanggit ang pangalan ng lolo niyang si Dante. Dante, patawad. Patawad at iniwan kita. Saad ni Lola Maria. Lola! Lola! Gising po, nananaginip po kayo. Apo, naku, pasensya ka na. Nadadalas ang panaginip ko sa lolo mo. Marahil ay namimiss ka lamang niya. Halata nga po, Lola. Lola, may magandang balita po ako. Makakabili na po tayo ng bahay at lupa. Medyo maliit lang. Pero maganda na po yun, hindi na tayo mangungupahan pa.
Masayang kwento ni Clara. Salamat, Apo. Naku, napakaswerte ko talaga sa iyo. Lola, maswerte po ako sa inyo dahil napakabuti niyo po sa akin at inalagaan at minahal niyo po ako. Salamat po, Lola. Halika nga dito, Apo. Ikaw talaga. Sabay upos nito sa kanyang apo. Lumipas ang 1 linggo at bumalik na muli si Clara sa bangko. Good morning, ma'am. Regarding po sa house and lot, pwede niyo na po siyang bayaran at mapuntahan ngayon. Andun po ang matandang owner. Baka po hinihintay lamang ang bagong magiging may-ari. Okay. Ito po yung cheque at pupunta po ako ngayon sa bahay na yon. Ma'am, pakipirmahan na lang po itong mga titulo ng bahay at mga papeles at ipapaprocess na po namin yung pag-transfer nito sa pangalan nyo. Okay, salamat. Kaagad na nagtungo si Clara sa bahay ng matanda. Pagdating niya doon, pinilalaya siya ng matanda at nagsasalita pa nga ito ng kung ano-ano. Layas, walang ibang may-ari ng bahay na ito kundi ako lang. Alis! Pagtataboy pa ng matanda kay Clara. Hindi na po kayo ang may-ari nito dahil nasa akin na po ang titulo ng bahay at lupa. Kaya't umalis na lang po kayo ng maayos para hindi na po tayo umabot sa sakitan. Pakiusap pa ni Clara. Hindi, akin ang bahay na to. Sigaw ng matanda. Kaya't nagpumilit na makapasok si Clara sa bahay ng matanda kahit na pinipigilan siya nito. Itigil mo yan. Kakasuhan kita ng trespassing. Sigaw ng matanda. Sige po, kasuhan niyo po ako. Tingnan po natin kung saan kayo kukuha ng pambayad. Alam kong baon na kayo sa utang sa bangko at wala na kayong kakayahan pang magbayad. Sigaw naman pabalik ni Clara. Natigilan ng matanda kaya't nakapasok ng bahay si Clara. Pagdating nito sa sala ng bahay, nakita niya ang litrato na nagpatayo ng balahibo niya. Sino po ang babaeng ito? Asawa niyo ho ba siya? Dati ko siyang asawa, iha. Kaya lang ay iniwanan niya ako. Alam niyo bang tato ito ng lola ko? Ng lola Maria ko? Umiiyak na si Clara. Ha? Apo ka ni Maria? Nagkaanak pala ang anak namin ni Maria. Umiiyak na nagtatakang sagot ng matanda. Alam niyo bang napakahirap ng pinagdaanan nila nanay at lola? Si nanay, ipinanganak na may depresya sa pag-iisip. Ginahasa pa. At ako naging bunga noon. Si Lola Maria lamang ang nagpalaki sa akin. Paliwanag ni Clara habang umiiyak. Patawad, Apo. Gusto kong makita ang Lola Maria mo. Maaari ba? Hindi naman galit si Clara sa lolo niya. Kaya't isinama niya ito sa tinutuluyan nilang bahay ng Lola Maria niya. Lola, andito na po ako. May bisita po kayo. O Apo, nandiyan ka na pala. Sino naman niyang bisita? Tanong nito. At lumaki ang mga mata nang masilayan ng matandang lalaki na kasama nito. Dante, ikaw ba yan? Tanong ni Maria. Maria, ako ito si Dante. Patawad sa mga kasalanan ko. Mag-isa kang naghirap sa anak natin. Patawarin mo ako. Dante, matagal na kitang pinatawad. Palagi kong ipinagdarasal na nasa ligtas kang kalagayan. Ito na nga palang apo natin si Clara. Pakilala ni Maria. Oo, Maria. Nagpakilala na sa akin ng apo natin. Patawarin niyo ako ng anak natin, Maria. Alam kong hindi biro ang pinagdaanan niyo. Pero maniwala ka sa akin. Hinanap ko kayo nung araw na umalis ka ng bahay. Ngunit hindi na kita nahanap pa. Tugon ni Dante. Nang maghiwalay tayo, lumuwas na ako ng probinsya ng Dante upang kaagad na makalimutan ka at maibigay ang buong atensyon ko sa anak natin. Ipinanganak siyang may problema sa pag-iisip. Kaya talaga mahirapan ako. Pero napakabait ng anak mo. At binigyan niya pa ako ng isang apo na kasing bait at kasing ganda ng anak natin. Ani Maria.
Sana'y patawarin niyo ako. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa inyo noon. Tapos na yung Dante. Kaya't napatawad na kita. Paano nga pala kayo nagkakilala ni Clara? Si Clara ang nakabili ng bahay at lupa na naipundar natin noon, Maria. At nakita niya ang litrato mo sa bahay. Kaya't namukhaan niya agad. Ang galing ng tadhana. Dahil sinadya niyang mangyari ang lahat ng mga ito upang makasama kita at makilala ko ang aking apo. Kaya Lolo, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, kasama niyo na kami ni Lola sa bahay. At huwag kayong mag-alala dahil tayo pa rin ang may-ari ng bahay at lupa na yon. Masayang sabi ni Clara sa lolo at lola niya. Simula noon, namuhay silang tatlo ng mas masaya at payapa.